Okay mga abe, nako medyo pahirapan ng magmaneho ngayon dahil pagkatapos mag-snow kanina, eto, umuulan naman, no? Medyo madulas to mga abe. Ayan. So, tingnan nyo yung tingnan natin yung yung lupa, no? Yung daan, para siyang yung slushy siya, slushy. No? Hindi maganda. Ramdam na ramdam mo. Dapat talaga maingat ka dyan. Kapag hindi ka maingat, i-slide ka dyan, no? Distansya lang. Kahit saan ka magpunta ngayon, traffic. Eto, looban to. Yung mga tao, nasabay ako sa labasan ng mga estudyante. Hindi natin alam anong oras na ba. 3:27. So baka mamaya mga tansya ko dito 45 minutes, no? So 3:27 plus 45 minutes. Tingnan natin kung gaano kalayo ko to babagtasin. So yung mga clip lang natin, no? Ito, nakahinto tayo sa traffic light. Four stop traffic lights. Magandang eskwelahan yun, high school. So medyo traffic doon, check, no? Ganitong oras, labasan ng mga estudyante. Ayan. Hindi pa ito yung ito yung parang masasabi mo na rin first major snowfall ng season ngayon ng winter, no? Pero hindi pa siya yung grabe, no? Kasi hindi naman siya ganun kataas, no? Unlike 2 years ago. 2 years ago, grabe yun. 21 centimeters yun. 21 centimeters siya. 12 centimeters pala, sorry. Ito sakto lang. Pero muulan na siya. Kaya yung yelo na yan magiging basa. Ayan, slushy siya. Slushy. So very siya, tawag dito, medyo mahirap magmaneho kapag kaganyan ng sitwasyon. Lalo na kung yung gulong mo hindi winter tire, no? Challenging, very challenging ang pagmamaneho. Yun po yung gusto kong sabihin, no? So kahit yung mga naglalakad, tingnan mo yung bata, ang suot niya rubber shoes, no? Dapat winter boots. Sabi na nga sa balita kahapon, magdala ng winter boots, no? Mahirapan ka dyan, madudulas ka dyan, no? Kaya dapat pag ganyan, naka-ready ka na, no? Kahit hindi ka magmukhang pogi sa forma mo, importante ligtas ka, no? Iba kasi forma agad ang iniintindi, no? Ayan lang po ang mga buhay dito sa North America, especially in Canada, no? Okay lang yung snow pero pagka sinabayan mo ng ng tubig, ayan, ng ulan, no? Madulas, pakahirap. Tsaka isa pa doon, makulimlim, nakakatamad, no? Nakakatamad. So update natin kayo mamaya mga abe, no? Kasi ito mahaba-haba to. So kung ano pa yung mga daan na makikita natin mamaya, papakita natin sa inyo. Okay, so mga abe, nandito tayo sa highway. Medyo hindi naman ganun kasama yung yung ating kalagayan dito, no? Medyo nagsisikip lang. Nakakita ako ng ilaw ng pulis doon. So baka may konting aksidente lang doon. Sana naman hindi grabe, no? So ng oras na? 3:54. So halos 25 minutes na tayo nasa biyahe. Usually ito kapag regular na takbo, 15 minutos lang kaya ko from trabaho hanggang sa bahay. Pero ngayon, dahil nga merong tayong mga problema, mga challenges sa daan dahil nga sa panahon, talagang medyo matagal ng konti, no? Madadagdagan talaga. So sa tagal mo ng ginagawa to, hindi ka na, kumbaga, hindi ka na iba, sanay ka na rin.
So tingnan lang natin doon mamaya, paglapit-lapit natin kung ano yung nangyayari doon sa May Wangwang. Okay. So yun yung mga pulis sa exitan eh. Medyo ito talaga from exit na to, from galing dun sa isang highway papunta dito sa main highway. Eh medyo challenging to, lalo na kung hindi ka maingat. Eh kung madulas ang daan, siguro yung pag-exit medyo na yun, no? BMW, sana makita natin dito na lang sa may wiper. Nandun na yung BMW, nakatona. Yung BMW, hindi lang natin kung anong hindi nakaharang kasi yung pulis. Pero yung nakikita nyo yung towing na puti, yung Williams towing, nandun yung BMW, ayun o. Okay, sana makita. So pero mukhang naayos naman kaya eto, slight to heavy to moderate na, no? Hindi talaga full stop, no? Paunti-unti naman nakakatakbo tayo kahit na 10 kilometers per hour yung takbo. Hindi na masama kaysa full stop, no? So siguro makakarating tayo sa bahay for the next another 15 minutes kung medyo sinuswertehin tayo. Okay mga abe, so nandito na tayo sa bahay. So umabuti na mga 47 minutes yung ating biyahe. At salamat naman dun sa ating kapitbahay, napala na yung ating yung ating harapan. So hindi na tayo magpapala. Medyo slashy siya slashy pa rin slashy. Ayan. So madulas. Ayan. So eto, another buhay Canada, buhay winter. Ganyan. So sa lahat po ng mga gustong magpunta sa Canada, so siguraduhin nyo lang na handa kayo sa ganitong buhay, Okay, masarap naman mamuhay dito. Kaya lang, hindi naman puro sarap, dapat maghirap ka din. Okay, yun lamang po. So sa mga papunta dito ngayon sa Canada, mga student visa, yung mga mag-migrate, sana po kahit pa paano makapag-adjust kayo sa ganitong buhay, no? So wala namang, sa lahat naman ng lugar kailangan po tayo ang nag-a-adjust, hindi yung lugar yung mag-a-adjust sa inyo. Okay? Yun lamang po at maraming salamat sa panonood. Bye!